300 guys. Hi everyone, nandito na pala ako sa bahay ng amo ko at may dala ko na gulay, 2 cauliflower at isang bugkos ng green onion. Bali 300 empty ang presyo nito guys. Mura-mura pa ang gulay ngayon kasi malamig pa. At ito, minsan itong isang bugkos ng green onion na to, minsan na maabot na. Ang pinakamahal is 90. Ngayon, nabibinta na lang nila ng 30 kasi 300 inti. Kung sa piso yan guys, siguro nga 180. Mura na rin kasi mahal itong cauliflower kaso marami dito ang cauliflower ngayon. At ginawa kong pinagbuhaghag ko kasi nakatali siya para easy na lang kukunin at nilagay ko sa newspaper papel. Yan. Tingnan ko kung sino yung uunahin ko pagluto kasi mabilis ito masira itong cauliflower guys. Pero masarap ang cauliflower, mabilis lang ito maluto. Pwede yan sabaw, pwede rin igulay mo lang. Kaso may sabaw na kami ngayon, ang gagawin ko dito ay gulay na lang. Igisa sa bawang at lagyan ng kaunting tubig kasi matigas to siya. Gusto nitong cauliflower maraming tubig. Pero mabilis lang ito maluto kaysa broccoli, pero pare-pareho lang. Masarap ito sabaw itong cauliflower guys. Tapos ilagay natin sa plastic. Ang technique para hindi malata ang gulay, isarado mo ng maigi at lagyan ng papel bago ilagay sa fridge sa lagay ng mga gulay. Kasi biyernes kahapon kaya ko lang to binoise over. Sa Monday pa ang balik ko dito. Ako pa rin ang magluluto niyan kasi tagaluto ako dito guys sa amo ko, tagalaba, tagalinis ng office nila. Ayan. Ito yung uunahin ko pag gulay guys. May paypay kasi yung amo ko, nagluto na siya ng manok at saka baboy ng andagan, pork belly. Ang gawin ko dito ay hugasan ko muna, himayin ko lang kasi bababa muna ako sa office at magmamap at magwalis. Tapos pagkatapos maglaba, babalik ako dito mamaya mga 11 na. Mabilis lang naman to gawin, basta alam mo na yung gagawin mo. Alam mo yun, kahit habol ka sa oras, kaya ko tong gawin kahit mga 11:20 na yata, 25 ako nakabalik dito. Tapos nakalimutan ko pa i-on yung rice. Sus, Ginoo. Tapos yan tinanggal. Ayan, mabilis siyang mangitim. Mabilis siyang mangitim. Kaya binibinta nila agad ng mura para mabilis maubos ba. Pag makikita mo yung mga vendor sa palengke, hindi talaga easy. Hindi easy magtinda ng gulay kasi yung gulay mabubulok tapos walang bibili. Tapos ilagay na naman nila sa freezer. Hindi madali maging boss. Kaya maiintindihan mo rin ang mga boss pag nagagalit sila sa tauhan nila. Hindi madali. Kumikita nga ng malaki pero lahat naman not easy, no? Yan, himay-himayin ko lang para isang subuan ba, 1 bite lang. Tapos sinali ko na din tong gusok niya na malambot. Kung sa sabaw to, mas okay. Pero ako ang kumain nito. Ako ang kumain ng mga part na yan. Tapos hugasan muna natin. Tapos pagkatapos ng isang hugas, lagyan ko ng kaunting asin. Ibabad natin. Kasi flour ito, maraming hindi natin alam kung ano yung mga dumadapo ba kasi galing sa palengke, mga alikabok ka na ba. Kahit i-boil mo pa yan, mayroong mga buhangin ba. Pag hindi naayos maghugas. Tapos pagkatapos ng paglilinis ko guys, binigyan pala ako ng honey lemon ng anak ni amo. Kami lahat dito binigyan kami. Galing yata sila sa labas. Tapos na ako nito na map, paakyat na ako. Sasalang ko yung labanan. Sarap. Like ko siya, honey lemon. Masarap siya. Hindi naman as in masyadong matamis pero masarap siya.
At ayan, nakatapos na pala ako maglaban nito guys. Kaunti lang. At ito yung stock ng chicken. Nilagyan ko lang yung sabaw, yung leftover na sabaw. May pailopo, may kaulichay. Kaulichay is cabbage and then may mais na kulay purple. Sarap itong mais na kulay purple guys. Ang sarap. Tapos, ako na maghiwa sa chicken guys kasi busy yung amo ko, nasa office siya. Nasa office sa baba. Ako ang maghihiwa nitong manok. At saka pork belly. Dati nahirapan ako maghiwa nitong manok. Hindi pa natin alam ba ngayon. Alam ko na yung technique. Kasi nakikita natin yung sa amo ko. Nakikita ko siya. Sa palengke nakikita ko din kung paano sila maghiwa. Pero masakit pa rin yung kamay ko kasi yung kamay ang pinupukpok ko. Ito, kalahati lang ang hihiwain ko. Ang maganda dito guys kasi binoil lang ito ng tubig tapos wine, tapos may asin. Pagkatapos i-boiled na ganito nakaluto, parang medyo rare pa ba? Medyo hilaw-hilaw pa. Ang maganda nito, bigtikan ng bawang at lagyan ng soy sauce, timplahan mo at isawsaw mo. Masarap ito guys. At ang sabaw nito, yun na yung gawin mong sabaw. Maraming purpose, marami silang, hindi nasasayang yung, alam mo yun, yung katas ng karne. Hindi nasasayang kasi gagamitin mo na pang sabaw. Ayan, yung kalahati. Siguro makikita ko pa yun next Friday kasi yung amo ko mag-aalis sila. Siguro umalis na sila ngayon. Nakita ko nag-ready sila ng maleta. Yan. Style, kaunti. Pero minsan di ko yan ini-style. Pag may time lang. Kasi naka-video ako ngayon. Tapos kung may parsley dyan, maganda yan. Parsley sa gitna. Cilantro ba? Parsley, no? Cilantro. Yan, isawsaw mo lang yan. Itong kabila is pickled mustard pala ito, guys. Maalat. Yan, bagay yan sila yan, ipagsama mo sa karne tapos itong gulay. Yan. Tapos, ito namang manok ang titirahin mo guys. Whole chicken. Look at that. Babae ito na chicken. Tapos na ito inalay sa kanilang Panginoon. Mag-aalay sila dito sa altar nila is twice a month. 15 and 30 na. Parang nagsisimba na rin sila. Pinaliburan na yan ni amo ng maraming asin. Kaya malasa na ito. Ayan, ganyan. Malambot na rin ito guys Ayan, hiwa. Madugo pa pero okay na yan. Luto na yan guys. Kasi nakapagpahinga na kasi ito. Hindi na makikita masyado ang dugo. Yan, malinis po ang kamay ko. At hindi na ako nag-gloves kasi kami lang din naman na ang kakain. Nag-wash ako ng siguro mga 100 times. Char lang. Ayan yung chicken feet. Ayan, malinis yan siya guys. Ganyan naghiwa. Ayan, maliit lang ito na manok kasi babae ito na manok. Minsan kasi yung mga manok, pag lalaki, matigas yung lalaki na manok. Nahirapan ako magtadtad ng matigas ang buto. Ayan, natin na malambot ang linis. Pag malinis talaga ang chicken, masarap kainin. Pero pag hindi malinis, malangsa. Pag bumibili ko sa palengke, malangsa ang manok. Hindi pag kinain mo, pag nagdighay ka, nandyan yung lasa ng manok. Parang, feel ko parang masuka ako ba, priyagaba lang. Pero pag ito dito ka sa bahay, magluto itong amo ko, masarap siya kasi malinis. Yan, may sauce. Nilalagay ko sa sabaw. Yan yung sauce niya kasi sayang man. Maluluto din yan. Dugo naman ng manok yan. Katas ng juicy ng manok ba? Juicy kasi itong chicken na ito. Yan. Ganyan lang maghiwa guys. Tapos na yung isa. Ito. Ito muna paa. Ang paa ng manok. Maliit lang siya. Ganyan. Tapos idiin mo. Para hindi masira yung skin. Yan. Masakit lang ito sa kamay kasi yung kamay ang ilalakasan ko. Tapos ididiin ko yung kutsilyo. Kaya maganda ang itsura ng pagkahiwa ng manok. Hindi siya yung hindi magulo yung pagkahiwa.
Ayan, ako pala ang kumain ng ulo guys kasi paborito ko yung ulo. Gusto ko kainin yung utak para lumawak yung pang-isip natin. Pero just lang yan guys. Gusto ko talaga ang ulo. Maliit lang siya pero sapat na to sa kaila. Konti lang naman kami kakain kasi meron namang manok meron namang pork belly. At basta merong pork belly at manok, okay na yan. Huwag na masyadong maraming pagkain. At okay na, basta may gulay, may sabaw, 2 gulay, okay na yun guys. Kasi lunch naman kumain na din naman ng almusal. Busog na rin sila ba? Yan, isang bite lang, maliit lang. Ganyan maghiwa guys ang mga Taiwanese. Natututo lang ako ba? Nakikita ko lang kung paano nila hiwain. Ayan o, namula ang kamay ko, masakit siya guys. Pero okay lang. Mawawala din naman. Nung dati, grabe ang pula, brown ang nag-brown ang kamay ko. Ito pala yung sabaw ko guys. Yan. Nandyan yung oily ng manok. Masarap yan guys. At ipa-follow ko na igisa yung cauliflower, hugasan ko ulit at hiniwa ko pala sila ulit. At dito lang magtatapos ang voice over ko guys. I-music ko lang. Salamat sa inyong panonood.
Ito naman guys ay bili ito ni Sarah. May ay blood at saka may bola-bola. Parang Vietnamese kasi may tanglad jack. Tapos in-steam ko lang. So, ayan, nandito na pala yung ko. Sabi ko, kain na boss, sabi ko. Japong, sabi ko. Sure fan, ano ba? Hanggang dito na lang.